beneficiaries sa tupad payout itong araw na to. So, yun talaga ang gusto natin makita, maging saksi kung maayos ang implementasyon ng mga programa na to. Kaya kung sinasama mga kongresista, para hindi lang ako, pero sila rin mismo, kasama rin sila sa proseso na pagpapasa ng budget at kung magkano natin ipapasok dyan. Kay, pasensya lang, pero kailangan sabihin ko to. Medyo nangamba ako kasi yung may ibang mga kaibigan natin sa Senado, gusto daw i-scrap, itanggal yung AKAP. Payag ba kayo? Tayo, tatanggalin ba natin yung AKAP? O, ano sabihin natin sa mga senador? Tatanggalin ba natin? Ayun, o, ayan ha. Nadidig mo na ha, kasi gusto ko marinig din sa'yo at sa mga beneficiaries kung itutuloy natin itong programa kasi hindi ko maintindihan kung minsan mga kaibigan natin dyan eh. Baka hindi masyado silang bumababa at nagtutugunan dito sa mga beneficiaries ng mga programa. Kaya nandito tayo. Gusto natin talaga makita kung maayos at kung masaya po kayo. Kaya ayaw na ayaw natin. Kaya ito ang sinabi ko sa umpisa. Itong programa na to na Bagong Pilipinas, ito talaga ang pinag-isipan pa natin mga tagal ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Siguro naalala mo noon ang kampanya siya. Parati siya naglilibot sa buong Pilipinas at sinabi daw niya, bawal na maghirap ang Pilipino. Ayaw na may nagugutom. Ayaw niya na nahihirapan ang Pilipino. Kaya dapat yung gobyerno, yung serbisyo programa ng gobyerno, kailangan ibaba sa taong bayan. Kaya nandito po tayo sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. At dapat maayos parati ang implementasyon ng ating legislasyon. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Only in the Philippines, Mr. President. Mr. President, marami po akong pupwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito. Mamaliitin ko ba ang 3,872 votes na maging kongresista ng Batanes? Bakit ko po mamaliitin? Lagi ko nga pong sinasabi, dapat pakinggan ang bawat representative ng Pilipinas. Doon po sa interpellation namin, nandito po si Senator Bato, madali po niya ikukumpirma. Ano ba yung pinag-uusapan namin about votes? Ang topic po namin ay disenfranchisement. Ang binanggit po namin ay kung tayo po ay iluluklok ng taong bayan bilang senador, tayo po ay iluluklok ng taong bayan bilang party list representative o bilang district representative, may different roles po tayo. Ang disenfranchisement mangyayari kung bubuwagin ng Senado, kakapunin ng Senado, tinatanggalan natin ang karapatan yung mga nagluklok sa bawat miyembro ng Senado na naririto po ngayon. Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa Ombudsman ng Anti-Corruption Group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kailanman hindi natin kayang maliitin ang bawat miyembro ng Kamara de Representantes. Higit sa lahat, Mr. President,
miyembro po ng Kamara at party list ang tatay ko, na mas mahal ko pa kaysa sa buhay ko, Mr. President. And let the records bear that statement of this representation. Paano ko po mamaliitin ang Kamara? Ang tunay na issue, Mr. President, ay ito pong Peking People's Initiative. Dito po tayo mag-focus. Madali ho maghalit para sa akin. Madali po para magsisigaw ho dito dahil kakampi ko maraming senador eh. Madali po yun, Mr. President. Napakadali. Banggitin isa-isa itong kaso na ito. Ilang bilyong dito, ilang bilyon doon. Madali po sabihin, pero hindi po yun ang focus. Ang focus po natin, Mr. President, at hindi tayo dapat maging personal, ay banggitin natin itong bigger issue. This issue which is bigger than myself, which is bigger than you and me, which is bigger than this institution, Mr. President, and this is the soul of our nation, our Constitution, Mr. President. Imagine, Mr. President, true or false, Mr. President? Gusto ba ng taong bayan itong mabahong PI o Peking People's Initiative, Politicians Initiative na ito? Eh yung OCTA po, sabi 1% lang ang naniniwala na may halaga itong tsa-tsa. Noong January 31, ang CBCP nagbigay po ng pahayag na sabi po nila, hindi tayo basta lalagda o papayag sa kahit anong petisyon sa COMELEC. Ayan po ang sinabi ng CBCP. Can we show the CBCP resolution, Your Honors? Ayan po. Noong pong isang linggo, February 11, ang Philippines for Jesus Movement ay naglabas po ng isang manifesto laban sa Peking People's Initiative. Mr. President, maliwanag pa po sa sikat ng araw. Hindi ito ang prioridad ng taong bayan. Lalo na't maraming Pilipino ang nagugutom at nahihirapan. Hindi na po nakakayanan ng ating mga kababayan yung presyo, taas ng presyo ng bigas, sardinas, kape, gatas, instant noodles, maging asin, at iba pa. Nagluluksa pa rin hanggang ngayon ang maraming kababayan natin. Biktima ng baha at landslide doon po sa Davao. Nagsimula na ang El Nino, Mr. President. Anong magagawa nitong Peking PI sa El Nino? May haharapin tayong tagtuyot. May haharaping tagtuyot ang ating mga magsasaka, Mr. President. Mga kababayan natin, na hanggang sa buwan ng Mayo haharapin ang El Nino. Bagsak pa rin ang kalidad ng edukasyon. Andyan po ang mga commissioners ng EDCOM sa pamumuno ni Senator Gatchalian. Kulelat pa rin ang mga estudyante natin sa PISA. Mga bagong graduates, below minimum wage. Below minimum wage ang tinatanggap. Mr. President, napakatindi ng traffic, tinitiis ng mga manggagawa natin ang araw-araw na kalbaryo. Mga OFWs natin na di-displace, Mr. President. Mga kababayan po natin na nagtatrabaho katulad ng nangyari sa New Zealand, doon po sa Saudi Arabia. Mr. President, hirap na yung taong bayan. Pero, pabaho at Peking PI pa rin ang gustong asikasuhin ng mga taong nagtutulak nito. At nung mahuli, mayabang lang kayo. Senado, papogi lang kayo. Senado, gawin nyo to, gawin nyo yan. Mr. President, ano ba talagang layunin ng mga taong nagsusulong ng Peking PI? Tanggalin ang Senado sa napakahalaga at napakasagradong proseso ng pag-amyenda o pagrebisa ng ating Constitution. Is this true or false? True, Mr. President, ang sagot. Iyan po ang nakalagay sa pinapipirmahan nila. Mr. President, may nanununog ng bahay natin, nahuli natin, may dalang sulo, sinusunog ang ating mga poste ng bahay natin, at nung mahuli natin sila, sa halip na magpakumbaba, sa halip na aminin na sila'y nagkamali, sila pa po ang galit, Mr. President. Sila pa po yung nambubuli. At nung mahuli po natin, ayaw pa rin pong umamin sa kanilang kasalanan. Sa halip po, minumura tayo, tinitira tayo ng below the belt,
Kesyo pangit tayo, mayabang tayo, etc. Sila pa ang galit at sabi pa sa atin, hoy, pagluto mo pa ako. Hoy, next week, ipasa mo to. Mr. President, hindi ho punching bag ang Senado. Naniniwala akong hindi tayo papayag maging punching bag, Mr. President. Sa mga kababayan po nating nanonood ngayon, sa mga kababayan po nating sumusubaybay, kapag nangyari po ang gusto nilang pagbabago sa konstitusyon, mababaliwala po ang inyong Senado. At mas magiging madali ng magpalit ng konstitusyon kaysa magpalit ng pangalan ng kalye. Ito po ba ang gusto natin dito sa Pilipinas? Uulitin ko po. Gusto nilang buwagin at tanggalin ang boses ng Senado samantalang hindi mabilang ng mga landmark legislations na tinrabaho ng mga miyembro ng Senado. Uunahin ko na po kayo, Senate President, yung Bangsamoro Organic Law. Kung wala po kayo, hindi ko kayo nagsulong nito. Hindi ko magiging batas ito. Si Senator Loren Legarda, kung hindi pinangunahan itong Clean Air Act, Clean Water Act, Ecological Solid Waste Act, ano mangyayari po kaya? Si Senator JB, kung wala, may Universal Healthcare Act kaya? Or false na lang po tayo sa mga paratang ng pinuno ng pinakamakapangyarihang komite sa Kamara de Representantes, ang may hawak ng budget, ang House Committee on Appropriations, na walang iba kung hindi itong party list representative na Zaldico. Unang paratang po sa atin, Ginoong Pangulo, may kaso daw po tayo sa Ombudsman. True or false? Ang sagot, false. Ang pinag-usapan ng gawa-gawang reklamo noon, isang sulat po na mula sa ating opisina. Ito pong gawa-gawang reklamo noon ay katawa-tawa sapagkat ang ginamit po, kung po pwede po nating ipakita, na font ay Comic Sans. Yan po ang ginamit na font, pang-comedy po. Ang letterhead po na ginamit ay Buhay Party List. Mr. President, the last time I checked, ang tatay ko po, hindi po si Brother Mike Velarde. Ngunit mahal ko po siya. Mismong NBI din po ay nag-certify. Forge, peke, ang pirma ni Joel Villanueva. Sana po maipakita natin sa screen yung pong mga binanggit ng representasyon na ito. And we are willing to wait kung hindi pa po ready, Mr. President. Yes. At pero ito po ang tanong ko sa media. Ano po ba yung mga inaabangan? Kayo po, ano po ang mga inaabangan natin? Ang mga inaabangan nating katanungan tungkol po dito sa may yung dayaan sa eleksyon, yung in-expose, di ba? Bakit niwalang nagtanong sa inyo niyan, taga-media? Tapos, ito yung mga tinanong nila. Interesado sila sa China, walang katapusan China. Interesado sila sa NLEX, yung pagtataas ng tuloy. Pero hindi po yung para, yung nagtanong po, ganito niya po nagtatanong. Magtataas po yung tollway. Alam naman po natin na maapektuhan po niyan. Sabi po ng mga nagluluwas ng pagkain. Matataas yung presyo ng pagkain dahil sa pagtataas ng tollway sa NLEX at SLEX. Na-connecta mo kagad. Ha? Ngayon, pinabababa nila. Di ba? Gusto nilang palabasin na mabababa yung pinabababa nila. Kunwari, sa media, pinabababa nila yung presyo ng bilihin. Ngayon, nangangatwiran kayo na kaya mataas ang presyo ng bilihin dahil magtataas yung tollway. O, yan po yung masamang epekto ng tinatawag nating privatization. Privatize na yan eh. Hindi kayo ngayon makakapalag pag gusto nila magtaas ng presyo ng tollway. Private yan eh. Samantalang kami nagpatayo niyan lintik na NLEX na yan. Pera natin ang ginamit yan. Pinaganda lang nila, tapos binenta ng ating gobyerno. Ngayon, dadagdagan na yung mga bayad natin. Nakikita po ninyo? Pera natin yung ginagamit dyan, inutang natin, nung nabayaran na natin,
binenta ng gobyerno. Ganyan yung nangyari sa atin. Atin yung pera natin yung pinatayo na NAIA, nung nagawa na natin, binenta ni Marcos. Atin yan lahat. Okay lang sana yung kasunduan ni Digong sa SMC. Magtayo kayo ng Skyway, gastos nyo. Wala kaming gastos. Ito po atin yan, dati na yung NLEX eh. Pag-aari ng gobyerno yan eh. Tapos binenta nyo. Ngayon, magtataas yung mga pinagbentahan. Paano sasabihin nyo? Huwag nyo taas? Yan yung problema ng privatization. Hindi ka na kumikita, tax na lang nila. Okay. Tsaka yung fake news. Galit na galit ang press dito sa mga vlogger. Sana may nagtanong sa inyo, no? Kung ako po tatanungin ko eh. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng fake news ng mga vlogger. Kasi pinalalabas nito mga lintik na press na to porket wala na naniniwala sa kanila na fake news lahat ng vlogger. Magbigay nga kayo ng mga fake news namin lately. Yan yung problema sa inyo eh. Para kayong gobyerno eh. Para lang maiangat nyo yung sarili nyo laban sa mga vlogger, sasabihin nyo kami na fake news. Kaya wala naniniwala sa inyo na, kaya wala na nakikinig sa media, wala nang nagbabasa. Tignan nyo nga yung mga tinatanong nyo, yan ba interest namin? Ang interest namin sa napunta, yung nabulgar sa oral argument, wala man lang isang nagtanong, totoo po ba na yung Korea ang nagpondo ng Guimaras Bridge? Totoo po ba na doble na yung pinondohan pa yan ng galing sa PhilHealth? Bakit po wala pa rin na itatayo kung may pondo na? Nakarating ba sa atin yung pondo ng Korea? Bakit wala isang posting na itayo? Yan po ang interes ng tao. Bakit hindi po sumasagot? Bakit po naghingi ng extension yung Solgen dito po sa pagsagot nila sa JAA? Ayaw nilang sagutin, ayaw niyong itanong yung mga interesado kami. Ang gusto ninyo yung wala kaming kainte-interes, yung walang kamatayang mga, walang katotoran. China, China, China. Oh, China tayo, China, ayan na. Kala mo, ayan na yung China eh. Okay. Si Escudero naman po, alam niya nang itatanong lang sa kanya ng mga nagmamadaling media. Yung mga media, very obvious kayo. Si Escudero nga, obvious na rin na talagang anti-Duterte. Pero kayo, mas obvious eh. Ano sinasabi ni Escudero? Bakit natin nahalata? Eh ngayon nga, hindi pa namin... Tama si Escudero eh. Pag minadali namin yan, may magsasampa na reklamo, magsasampa na naman ng reklamo yung kabila. Kita mo, kabila ang tawag kay BP Sara. Bakit kabila ang tawag? Ikaw yung nasa kabila? Pag sinabing kabila, kalaban mo eh, di ba? Eh di magsasampa naman daw. Natural. Wala pa nga raw silang ginawa. Sinampa na sila ng reklamo sa Supreme Court. Hindi naman ikaw ang sinampahan eh. Huwag mong akuing ikaw. Ang sinampahan yung House of Representative. Bakit pang-apat na yan? Yung tinanggap ninyo. Asan yung ano nangyari sa una, ikalawa at ikatlong impeachment trial? O bakit hindi tinatanong yan kay Claire? Pero mukhang asar to si talaga. Mukhang asar kay Claire. Pinaalalahanan naman ni Escudero si Claire. Ang sabi ni Escudero, mag-ingat kayo kasi nakalagay sa mga sinasabi nyo, parang galing kayo sa presidente. Okay.
pinaalala ni Escudero na hindi si Claire ang spokesperson ng presidente ng Pilipinas sa pagkakalam niya. Aba, Escudero, nagseselos ka ba? Masipsip ba sa'yo si Claire? May masilbi sa'yo eh. Panay ang banat ni Claire eh. Wala lang mabanatan kasi ang mga tinatanong ng mga tao hindi niya alam. Alam niyo kung ano na mga sinasabi ni Claire? Hindi pa po kami nakakapag-usap ng Pangulo. Hindi pa po namin na pag-uusapan niya ng Pangulo. Umaasa ka na makikipag-usap sa iyo ang Pangulo. Kaya po siya, wala pong silbi, no? Wala pong silbi yung pagiging, yung mga presko ni Claire. Kasi wala naman siyang masabi. Di ba? Wala naman siyang masabi. Dahil hindi naman sila nakakapag-usap ng Pangulo. Kaya nare-realize yan ng mga press eh. Kahit ano pala itanong natin dito, wala rin. Ang kaya lang sagutin nito, banat lang kay Duterte. Okay. Last na po. Ito pong pagka maraming paliwanag si Chis Escudero dito sa pagbagsak ng isa pa pala, mainit din pala ngayon yung pinalabas nung attorney na na kandidatong vice mayor. Yung posible daw magkadayan. Bakit hindi nyo man lang tinanong si Claire? Hindi ko maintindihan talaga yung media. Yung mga interest ng tao, hindi nyo tinatanong. Wala kayong interest sa interest ng mga tao. Tapos nagtataka kayo, bakit kayo natatabunan ng mga media? Anong tawag sa atin? Taga social media. Okay. Last na lang, bago natin basahin yung mga katanungan. Nariyan pa ba yung laruan natin? Mag-aya ka, yung laruan namin. Sino ba yung laruan natin? Mag-aya ka, marami kayo para marami kami sinasagot. Isa lang ang alam mo eh. Tiyempo lang, tiyempo. Nag-press con din pala si DOTR Secretary Vince Dizon at ganun pa rin po. Ang sinasabi niya pa rin tungkol sa busway, EDSA busway. Ganun, ang hirap, no? Vince Dizon, napakahirap, no? Panay EDSA busway lang yung pwedeng pag-usapan mo kasi wala ka namang pondo. EDSA busway kay Duterte yan. Kaya lang natin pinag-uusapan yung busway. Gusto yata ibenta. Buti na lang natanggal na si Bautista. Okay. Fake news sa mga vlogger. Pucha, magpatunay naman kayo na may fake news yung mga vlogger. Pero may nagtanong, sino ba yung nagtanong na fake news ba si ano ba si Remulla? Ano ba yung katungkulan ni Remulla? Pinalitan niya si Ben-Hur, di ba? O na fake news ba dun sa may kidnapping, yung mga nakahuli ng kidnapping? O DILG. Di ba may nagtanong kung na fake news daw ba si Remulla dito sa may kidnapping kasi yung pinasalamatan niya, hindi naman daw yun yung dahilan kaya nahuli. Iniisip-isip ko, putya, ito, paano yan? Kung nagpatupad kayo ng batas tungkol sa fake news, ipapahuli nyo si Remulla, limbawa na fake news, totoo yung tanong na reporter. Tanong to na reporter, kung na fake news ba? Siyempre, hindi naman kayang sagutin ni Claire. Ngayon po, siguro may nagsabi kay Claire, hindi ka pwedeng mga haka-haka mo. O kaya lahat ngayon ng tanong, wala siyang alam. Dahil hindi pa sila nakapag-usap ng Pangulo. Bakit ka naman kakausapin? Feeling ka rin di ba?
Hindi nga nakikipag-usap kung kani-kanino, ikaw pa kakausapin. Okay. Pinaliwanag ni yung pagbagsak ng tulay, kung sino may kagagawan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.